Inyong lahat, nasan man kayo sa daigdig neto. Ito po inyong Spokes Hari sa panibagong Spokes Hour, live na live from The Hague. Ang pag-uusapan natin, nakita natin kung paano kinidnap ang Pangulong Duterte. Meron bang pananagutan ng mga kapulisan, mga miyembro ng kabinete at ang presidente mo nung sapilitan nilang pinula ang ating presidente sa The Hague. Well, unang-una po bago tayo pumunta sa usapin na ganyan, sasagutin ko lang po yung sabi ng ating Executive Secretary Bersamin na hindi raw nila tatanggapin ang pagkatao ni Presidente Duterte kung mabibigyan siya ng provisional liberty. Ang proseso po, sabi ko nung isang araw, kung pwede mag-apply for provisional liberty, tignan is, flight risk ka ba? Anong krimen ikaw ang nasasakdal? Ano yung mga kondisyones? At kung may capacity ka ba para manakot mga testigo, Tapos ang susunod na tanong, saan? Kapag pwedeng sa Netherlands, pero siyempre kung sa Netherlands, bakit pa sila hihingi ng provisional liberty? Narito na sila, Pagkamat, siyempre, ganito ang hawla yung tinatawag nating Hilton Prison, Pero, hindi nakapagtataka po ang sinabi ni E.S. Bersamin. Kaya nga nila kinidnap at pinadala sa Daig dahil ayaw nila nasa Pilipinas sa Presidente Duterte dahil kasama si Vice President Duterte, siya ay napakalaking tinik sa kanilang kagustuhan na magkaroon na naman ng Marcos Forever Part 2. So hindi rin po kami nagtataka, ES, na talaga hindi nyo patatanggapin ang pagkatao ni Presidente Duterte. Pero sa tingin ko, hindi rin kayo patatawarin ng taong bayan. 80 anyos na gusto na lang mamahinga at mamatay sa kanyang sariling bayan, pinagkakait nyo pa. Huwag po kayo mag-alala. Nakaukit po yan sa puso at isipan ng mga taong bayan, karagdagang kasalanan ng Marcos administration sa sambayanang Pilipino. Hindi po yan mabubura sa aming isipin. So ano nga bang krimen ang nangyari nung sapilitang isinakay nila si Presidente sa eroplano na nagdala sa kanya sa Daig? Well, ang ginagamit po nating term ay kidnapping. Pero sa totoo lang, ang kidnapping po, hindi po pwedeng gawin ng isang taong gobyerno. Kapag taong gobyerno po ang nanupil ng kalayaan ng liberty, ang tama pong krimen na nagawa ay yung tinatawag na arbitrary detention. Ano ba yung mga elemento ng arbitrary detention? Number one, yung nasasakdal o yung taong gumawa ay isang taong gobyerno. Pangalawa, pinakait niya yung kalayaan ng isang tao. Dapat merong aktual na paghuhuli at restraint ng kanyang kalayaan. Pangatlo, ito ay walang legal na basihan. So tignan natin kung nandyan ba yung mga elemento. Una-una, taong gobyerno ba lahat ng gabinete at ang presidente na nagkonsyabahan, conspiracy na ipagkait ang kalayaan ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte? Ang sagot, oo. Element 1, present. Element 2, nagkaroon ba ng aktual na pagdedetene kay Presidente Duterte? Well, nakita naman natin sa video, tinanong nga ni Presidente doon sa Villamor, ako ba'y under arrest? Opo. Anong dahilan? Hindi nila naman pinakita yung warrant of arrest ng ICC, pero ang sinasabi nila, Interpol, ICC, pero wala pong kaduda-duda na nung panahon na yon, hindi makakaalis Presidente doon sa Villamor. Kasi sa katutak ng pulis ang naroroon para siguraduhin na hindi siya makakaalis doon sa Villamor. So, element number 2, present! At ang pangatlo, ang detention is without any legal basis. Yan po ang pag-uusapan natin. Legal na basihan ba yung warrant of arrest? Well, kung yung warrant of arrest ay dumaan sa tamang proseso, legal po yan. Pero sinasabi nga natin, hindi tama ang proseso. Ano yung hindi nasunod? Yung Article 59 ng Rome Statute na dapat yung unang-una, humingi muna ng kooperasyon sa pamamagitan ng DFA ang ICC. Pangalawa, humingi rin ng assistance sa Interpol ang ICC. Hindi po parehong naganap yan. Unang-una, wala pang ang request na nagagawa ang ICC sa Pilipinas, ayan na sila, inareso na nila. Pangalawa, wala namang kahit anong kooperasyon na hiningi ang ICC sa Interpol at wala pang ginagawa ang Interpol kasi walang red notice alert labang kay Presidente Duterte noong mga panahon na yon. Pangatlo, meron lang diffusion notice na ang nagpadala naman ay Pilipinas. So baliwala yun. Parang ang Pilipinas, hinihingi niya sa sarili niyang Pilipinas na arestuhin si Presidente Rodrigo Roa Duterte.
Now, paano sana naging legal yung warrant of arrest na inisyu ng ICC? Well, naging legal sana yan kung pinadaan sa proseso. Ang sabi ng Rome Statute, papadaanin natin yan sa pamamagitan ng proseso ng extradition. At ang extradition naman, ang umiiro na batas dyan na isang presidential decree na hanggang ngayon po ay hindi pa na re-repeal, no? At ang yan po ang Presidential Decree 1069 na nagsasabi nga na kinakailangan maghain ng complaint for extradition ang gobyerno sa ating RTC. Ang RTC mag-i-issue ng warrant of arrest, tapos dadali ng tao sa hukuman at tatanungin ng hukuman, ikaw nga ba itong taong hinihingi na kung sino man humihingi, anong kriminal na gawa mo, at kung meron bang legal na basihan nga na para arestuhin yung tao. Yung issue na kung meron legal na basihan, hindi po naging issue sa lokal na hukuman kasi hindi nga nila pinadala sa lokal na hukuman. Ang ginawa nila, diniretso nila sa ICC na hindi naman po yan ang intensyon. Alam niyo po, kung babasahin natin yung travaux preparatoires, ano yung sabihin ng travaux preparatoires? Ito po yung proceedings nung sinusulat nila ang Rome Statute. Kaya linagyan niya ang article na yan na kinakailangan dalhin muna sa lokal na hukuman. Kasi nga po yung mga naunang pagkakataon na palibasa, akusado ang isang tao sa isang karumalduman na krimen, gaya ng pagpatay ng mga Hudyo noong pangalawang pandaigdigang digmaan na nangyari kay Eichmann. Yung Eichmann nga kasi kinidnap galing sa Argentina, dinarag para hindi makapalag at dinala sa Israel kung saan siya linitis. At ang isang depensa niya, pwede ba naman yun? Kidnapping na ang ginawa niyo sa akin para lang ako mapanagot, para magkaroon ng katarungan ng biktima ng World War II. Sabi ng hukuman doon na Israeli Supreme Court, main pa nga dahil wala kami pakialam, malay namin kung paano ko nahuli, importante, bigyan ka ng katarungan at ng patas na paglilitis. Pero alam natin, hindi na po yan sang-ayon sa